The Senate Impeachment Court has received the bank and tax records of Vice President Sara Duterte and her husband, Mans Carpio. Mobile journalist Merimon Reyes joins us with the latest. Merimon, when can the prosecution and defense access the records? Angela, yesterday, the impeachment clerk of court and Senate Secretary Ray Bantug confirmed receipt of the subpoenaed bank documents, tax records, BIR and AMLAC records of VP Sara Duterte and her spouse, Attorney Mans Carpio, also of business entities allegedly connected or affiliated to the two. Pero ang nasabi kahapon ni Sec Bantug, mechanical receiving lang muna daw ang ginawa nila and hindi pa to naiisa-isa talaga kasi it may take them days. So they're waiting ngayon sa instruction din direktiba ng Senate Impeachment Court. Pero ito kasi mga dokumento na ito ay ni-request na mapasabpina ng House Prosecution Panel para sana magamit sa Article of Impeachment patungkol doon sa umano hindi maipaliwanag or unexplained wealth of the Vice President. And sa bandang huli pa kasi yun ng impeachment trial calendar. Pero ang malinaw sa ngayon, lahat ng mga ipinasabpina nag-comply dito, maging yung BIR na nakapag-secure ng authorization ng Pangulo. Angela. Merimon, although Presiding Officer Chis Escudero has previously ruled that these financial and tax records are primarily for establishing a financial baseline, not for introducing new impeachable act outside the articles of impeachment, ano yung iba pang gagawin? Ano yung mga kumaga, pinakaunang step na gagawin ng both the parties and the impeachment court bago maipresent itong mga ebidensya na ito? Bahagi dyan yung pagmamarka nitong mga ebidensya. Pero sabi nga ni Sec Bantug, sa ngayon hindi pa yan ang mangyayari. Kasi yun nga, receive pa lang nila, mechanical receiving pa lang ito. And yung inventory and yung other processes dyan, yan yung ina-expect natin na gagawin ng impeachment court sa mga susunod na araw. Pagdating dito sa AMLAC records, ipaprocess din muna siya ng clerk of court bago para malaman kung may kailangan munang disclosure bago ito ibigay sa parehong prosecution at saka sa defense panel. Dito malalaman kung nag-comply ba talaga fully ang AMLAC pati ang BIR sa necessary due processes para masiguro walang nilalabag na kahit na ano sa batas, lalong-lalo pagdating dito sa National Internal Revenue Code. So yan yung mga ina-expect natin, plus pag dumating na yung araw na yung sunod na article of impeachment na nga tungkol dito sa unexplained wealth ang isasalang, yan na rin ang ipepresent ng prosecution. Pero ang malinaw din dito, yung admissibility nitong mga documentary evidence, nakadepende pa rin yan sa impeachment court. Yeah, because hindi sila, although nandito na-receive na ng impeachment court, hindi automatic na sila ay ebidensya na. Tama ka doon, Merimon. Pero, of course, ang question dito ay, did the impeachment court set a timeline regarding doon sa kailan ba nila tatapusin yung pagmamarka ng evidence, authentication, etc., all that process that you mentioned kanina, para makaabot sila doon sa presentation of Article 2, which is the unexplained wealth. We have to remember Article 1, which is yung dinidinig ngayon, they have allotted or the prosecution allotted 30 days, di ba? Para matalaka yon, and 8 days for the bribery, which is the Article 3. So, ang tanong ko dito nga, yung timeline na gagawin ng impeachment court to make sure na sa dami kasi ng mga papeles na to, na bank and financial records, ay aabot dun sa tinakdang oras. Tama, Angela. Ang nasabi nga ni Sec Bantug, kung kahapon daw, pagkatapos sila i-receive to at ginawa na nila yung inventory, yung iisa-isahin talaga nila to, aabutin daw sila ng linggo, pwedeng abutin pa ng ilang mga araw. Kaya ang hinihintay din muna nila ngayon is yung directive mula sa impeachment court. So wala pang nilalatag na timetable, pero tulad na sinabi last time, noong freshly issued pa lang yung subpoena, ang nasabi dyan ni impeachment court spokesperson Attorney Reggie Tonggol, hindi pa sobrang madaling-madali talagang tignan itong mga ebidensya dahil nga sa huling article of impeachment pa na ipepresent ng prosecution, supposedly gagamitin ang mga ito. Kaya, pero we're waiting kasi we're also asking for details na rin kay Atty. Tonggol kung ano na yung next step ng impeachment court since nag-comply naman na lahat ng mga pinapasabpina. So anong mangyayari dito? Kasi I understand these records are not just papers, not just documents, but also USBs, no? USBs inside, yung mga information inside that USB. So, paano yung gagawin nilang markahan ng evidence doon? And, kumbaga, magdidesisyon pa kasi, mag-uusap pa ang prosecution and defense kung ito bang papel na to ay yun yung ipipresenta nila sa trial mismo. Tama. Ang nangyayari kasi kapag may marking, tulad nung pre-trial conference,
per table o yung per marking station, merong representative or may counsel from both the prosecution tsaka sa defense para makita yung pagmamarka. And then, nakadepende na rin ito sa legal strategy ng prosecution sa kanilang presentation kung aling parts nitong mga dokumento o yung magiging order ng presentation nila ang gagawin nila kapag dumating na yung araw o yung panahon o yung week o yung trial days na yun na ang kanilang isasalang. And then, on the latter part naman, yung defense, again, may opportunity sila for cross-examination. And should the time come na sila naman na magpe-present ng kanilang mga documentary evidence, maaari ring mapag-usapan nila, legal strategy ulit nila kung alin ang gagamitin nila and which portions in specific ang kanilang ipepresenta. Would you also know, Merrimon, kung sapat naman ang tao from both sides, prosecution and defense, para ma-sort out itong mga papeles na ito? Because I remember this was an issue during the pre-trial stage. No? Sinasabi nila, kaya kumuha sila ng iba pang volunteers, at least for the side of the prosecution. Merrimon. Angela, ang naging solution nila dyan is nagdagdag sila ng marking station, ang impeachment clerk, ang clerk of court, yan ang sinabi ni Secretary Bantug. Kasi ang isang motion pa nga sana or manifestation ng prosecution, may common marking na lang na kapag kami magkaparehong dokumento or ebidensya, markahan na natin yung all together. Pero hindi kasi pumayag ang defense. Kaya ang sinasabi ng prosec, ito yung isang reason kaya napatagal pa yung kanila pre-trial conference, yung pre-marking stage nila ng documentary evidence. So ang naging again, ang compromise nila dito, nagdagdag ng marking stations para sa mga articles of impeachment na hindi pa tapos yung kanilang pagmamarka. So kung sakali man na mabitin sila o kulangin sila pagdating dito, yun yung isang option na maaaring nilang magawa. Oo. Merrimon, ano yung wisdom behind hindi pagpapangalan doon sa isang natitirang bangko na humingi ng ilang pang araw para ma-prepare yung kanilang mga statements for this records na hinihingi? Angela, actually, ang nasabi ni Sec Bantug, nag-comply naman daw lahat ng mga bangko. Pero may iilan sa kanila na while they submitted, may nag-request para ng additional time. Ang nasabi pa, ang huli natin narinig, parang additional days, 10 days or such, kasi kakailanganin para ng oras para makuha, makolekta, ma-process ng maayos, and mapadala daw sa impeachment court itong supposed documents. Pero wala pa naman so far nagsasabi, hindi na raw talaga kaya makapag-comply dahil so far naman sa mga ipinasabpina, lahat naman daw may compliance. So, while they're waiting for those other documents, eto na hinihintay na lang nila yung direktiba kung kailan na nila ipaprocess itong mga dokumento. Alright, thank you so much, mobile journalist Merrimon Reyes.